Good morning. Tara. Kain tayo. Breakfast. Oh. Kain tayo ha. Masarap ba ang umaga natin? Oh. Meron tayong talong dito. Nilagang talong. Nilagang okra. Meron tayong tuyo. Meron tayong pritong galunggong. Kagabi, ulam namin yan, paksiw. Ngayon, pinarito namin para sumarap. Ha? Alam nyo, itong mga ganitong klaseng pagkain, mas sumasarap pag dito ako sa kubo kumakain. Di ba? Tara, natin ang tuyo. Wala nang tinik-tinik. Harap. Kamasis. Tara, sabihan niyo ako. Harap kumain. Sarap magkamusal, oh. Kamatis. Oh. Harap. Oh. Kayo ba? Kamusta ang panlasa ng pagkain nyo? Ganito rin ba kasarap katulad ng panlasa ng pagkain ko? O baka pati panlasa ng pagkain wala nang sarap para sa inyo dahil sa bigat at dami ng inyong mga problema ang dinadala sa inyong dibdib. Intindihin yung mga problema. Main kayo, no? Maiksi lang ang buhay. Bakit po problemahin mga problema? Hayaan mong problema ang mga problema sa'yo. No? Huwag mo silang problemahin. Alam nyo kung anong sekreto para yung problema ikaw ang problemahin at hindi ikaw problema sa problema. Simple lang mga kaibigan. Magpunta ka sa isang lugar na tahimik. Yung mga makakarinig, usapin man Diyos. Ibuhos mo sa Kanya lahat ng iyong mga problema. Believe me, lahat. I-chismis mo ang sarili mo sa Diyos. Kompletong detalye. Huwag mo i-chismis sa mga kaibigan mo ang problema mo. Nako, mali yan. Pag chinismis mo sa mga kaibigan mo ang iyong mga problema, pag-chichismisan ka na nila, pag-uusapan ka na nila, wala naman silang solusyon ibibigay sa problema mo. Pwede siguro mamili ka lang ng isang kaibigan lang na pwede mong paghingahan ng sama ng loob. Pwede yun, mamili ka. Pero the best, pumunta ka sa isang lugar na tahimik, makipag-usap ka sa Diyos. Alam mo maganda, pag sa Diyos ka nakikipag-usap, ikaw lang nagsasalita. Ang Diyos nakikinig lang. Wala man sasabihin sa iyo ba? Basta magsalita ka ng parang nandiyan lang sa harapan mo. Kausapin mo ang Diyos. Ibuhos mo ang lahat ng bigat ng dibdib na nararamdaman mo. Yung galing ba sa puso? Alam nyo, ang Diyos, pag nararamdaman nyo yung galing dito, nagiging galante. Alam mo yun? Diba? Sarap kausap ng Diyos, hindi ka kinokontra. Walang pagkontra. Kasi ikaw nga lang nagsasalita Kausapin mo siya ng normal lang. Huwag yung pabulong, magsalita ka. Iparinig mo sa Diyos yung hinaing mo. Yung bigat ng nararamdaman mo. Guys, effective. Alam nyo kung minsan, pagkatapos mong masabi sa Diyos lahat ng gusto mo, pagkatapos mo iparinig sa Kanya, isang galante ang Diyos. Yung tipong pagkatapos mo bang magsalita at maglabas ng mga bibigat na pinapasan mo sa iyong dibdib, alam mo kadalasan, pagkatapos mong kausapin ng Diyos, di ba, nakakaramdam ka ng maluwag sa iyong dibdib. Yung kaninang dibdib na halos hindi ka makahinga dahil sa bigat ng iyong mga dinadala. Pag sa Diyos mo sinabi ang mga problema mo, makakaramdam ka na kaagad ng
ginhawa. Yung parang wala ka ng problema. Kasi pinaparamdam ng Diyos sa'yo. Nandito lang siya. Sa tabi mo. Hindi ka niya iiwanan. Maniwala kayo. Sasarap uli ang lasa ng pagkain ninyo. Believe me guys, walang iba makatutulong sa atin kundi ang Diyos. Di ba nung araw, si Moises pumupunta sa bundok, yung siya lang mag-isa, nagkikipag-usap sa Diyos, nagsasalita siya, hindi naman siya bumubulong eh, nagsasalita talaga siya ng, parang nandiyan lang ang Diyos sa harapan niya. Di ba? Si Abraham, nang ialay niya ang kanyang bugtong na anak, di ba, sa Diyos. Hindi naman siya bumulong eh, nagsasalita siya, kinakausap niya talaga ang Diyos. Di ba? Pinaririnig niya sa Diyos yung kanyang taimtim na pakikipag-usap sa Diyos. Yung talaga bang galing dito sa kaibuturan ng iyong puso. Believe me guys, pagkatapos mong magawa yun, sasarap na uli ang lasa ng tuyo sa'yo. Tulad ko, na yung test ka man. Yeah. Harap. Ganyan ang lasa ng mga pagkain. Pag binulong mo na at binigay mo na ang problema mo sa Diyos. Believe me guys, tara, kain na tayo. Good morning sa'yo. Mag-breakfast ka na, magkape ka na. Tara, let's go. Breakfast na, masarap ang pagkain, masarap ang buhay sa piling ng Diyos. Tara.